Daddy, why can't you and Tita Laura be together again? Tanong ni Carrie. Hindi na mabilang ni Franco kung ilang ulit na iniyong naitanong sa kanya ng anak. Alam niyang gusto ng mga ito na kung mayroon man siyang makarelasyon, iyon ay si Laura uli. Hindi niya masisisi ang dalawa. Lumaki ang mga ito kay Laura kung tutuusin. Naging mabait naman si Laura sa mga bata at genuine ang concern. Hindi sila magtatagal kung hindi. Lahat naman ng kanyang kakilala, kaibigan man o kamag-anak, paborito si Laura. Marunong makisama ang babae sa lahat. Maliban na lang siguro sa kanya noong huli. Laura became very insecure. Nagsimula kasi magbago ang buhay nila na mag-concentrate na siya sa negosyo. Siguro kasama na roon ang katotohanang ginusto nitong magkaanak at magpakasal sila. Noong una, sinabi nitong walang problema kahit ayaw na niyang magpakasal pa. Sinabi rin ng babae na tanggap nito kung ayaw na niyang magkaroon ng anak dahil may mga anak na rin naman sila. Itinuring nito bilang sariling mga anak ang mga anak niya. Pero sa huli, nagbago ang isip ni Laura at hindi nagbago ng isip si Franco. Magmula noon, naging mas mahirap ng pakisamahan ng babae. Naging silosa, ni hindi na lumalabas ang bahay at gustong sila palagi ang magkasama. Nasakal siya. Naging routine ang kanilang pagsasama na hindi naman sana nangyari kung naging buo lang ang pagtitiwala nito. It became clear to him that people really do change. Kahit siya ay nagbago. Sa paglipas ng panahon, walang hindi nagbabago. Iyon ang simpleng katotohanan ng buhay. Ang mga kasulatan sa pagitan ng dalawang taong hindi naiisip na magbabago ang kapareha ay parang lubid na nagsasakal sa dalawang tao. He was true with that. Salamat at naunawaan iyon ni Samantha. Because we can't, anak. Sagot ni Franco sa anak. Do you still miss her? Isang tanong na kung sasagutin ni Franco ng makatotohanan ay masasabi niyang oo. Minsan, namimiss niya ang babae. Pero hindi ito mismo siguro, kundi ang mga sandaling masaya sila nakasama ang mga bata. Maybe it was not a person whom he missed, but that sense of togetherness, of being a family, the kids with parents. Hindi naman si Laura ang ina ng mga bata. Sa kanilang pagsasama noon ay ano pa nga ba ang kaibahan? Sometimes, maybe anak. Then there is no need to keep missing her. Pinisil ni Franco ang pisngi ng anak. Mahal na mahal niya ang mga bata. May ama bang hindi nagmamahal sa anak? Iyon ang dahilan kung bakit matapos ang relasyon nila ni Laura, hindi na siya nagpakilala ng iba sa mga ito kahit nagkaroon din siya ng ilang karelasyon. Nangako siya sa sarili na ang palaging mangunguna ay ang mga bata. Hindi na kailangang malaman ng mga ito kung sino hanggat hindi siya sigurado. Lalong hindi niya may papakilala agad sa Samantha na girlfriend. He would have to wait and see. Yes, he loved her. And she seemed to love him. But to tell the kids that she might be the next woman in his life was something serious. Gusto niyang sigurado ang bagay na iyon. Ang huling gusto ni Franco ay matulad sa kapatid na bawat makarelasyon na ay ipinapakilala sa mga anak hanggang sa puntong ang tingin ng mga bata sa kung sino man maging bagong girlfriend ng ama ay parang baliwala na. They were not excited. They did not think the woman was special. Higit sa lahat, ang tingin ng mga bata ay hindi importante ang mga babaeng iyon kundi pampalipas oras lang ng ama.
Hindi matimbang ang respeto ng mga ito sa mga babae. He would never want that for Samantha. She still loves you, Papa. Giit na Harry. She told you that? Tanong niya. Kahit pa nga alam ng totoo ang sinasabi ng anak. Ilang ulit nang nabanggit sa kanya ni Laura na siya pa rin daw ang gusto nitong makasama at makapiling sa habang panahon. Forever. The word itself was too much for him. Nakakasakal. Lalo na't alam na niya ang kasama niyon ay konsekwensya. I asked. She did not deny it. Anak, kaming dalawa ng Tito Laura mo. Hindi na kami mabalik sa noon. I don't believe it. Hindi nilang siya nagsalita. Ilang ulit na niyang masabi. Pero parang kumbinsido ang dalagitan na maniwalang mayroon pang pwedeng puntahan ang relasyon nila ni Laura. Naisip na lang niya na siguro matatanggap lang ng mga ito kapag nagkaroon na rin ng ibang karelasyon ang babae. O kaya ay magpakilala na siya ng girlfriend. Tiyak niya magugustuhan ng mga anak si Samantha. Matagal na magkasundo ang mga ito. Kahit pa nga, hindi madalas na magkasama dahil na rin nasa Cebu noon ang mga bata. Madalas na nagkikwentuhan ang mga ito sa puna. Pero hindi pa niya magawang ipakilala ang mga anak at si Samantha sa formal na paraan. Maybe in a few months, he would have to wait and see. Having children was hard. Making sure the children were not hurt and protecting them physically and emotionally were even harder. Where's your ate? She is inside, Papa, frosting cupcake with tita. Tumango si Franco at pumasok na sila sa bahay. Doon ang handaang ipinauso ng kanyang bunso. Kahit ano ang gusto ng mga ito, basta hindi tutol si Jody, ibinibigay niya. They were not spoiled. Mahirap mag-spoil ng anak kung ang ina ay isang tulad ni Jody. Sadyang malaki na ang ipinagbago ng babae at matagal nang tinanggap ni Franco na wala na siya magawa para maging magkaibigan man lang sila o magkasundo sa lahat ng bagay tungkol sa mga anak. Aminado siya, madalas na si Jody ang nasusunod. Sa puntong nagtataka na nga kanyang ina kung bakit siya pumapayag. Tulad na lang sa pagbibigay ng gadget sa mga bata. Madali para sa kanyang bilhin ang mga ito ng iPhone o kahit na ano pang klase ng gadget. Matagal ng hiling ng mga bata iyon. Pero kailang lang niya napagbigyan at hindi cellphone kundi tablet para magamit din sa eskwela. Ang cellphone ng dalawa ay yung simpleng model lang dahil iyon ang gusto ni Judy. She was a strict disciplinarian. Hindi na nakapagtatakang mas napalapit ang loob ng mga bata kay Laura noon at hanggang ngayon. Even now, Laura sent them gifts. Hello. Bati niya sa dalawang babae sa kusina. Hinalikan ni Franco ang anak at hinalikan din ang pisngi ni Laura bilang pagbati. Nakakasanayan na nila iyon. You're late, ani ni Laura. This is the second batch of cupcakes we're frosting. Kumuha siya ng isa at agad na kinain. It was good. Laura was a good cook and baker. Hindi pa nagtagal ay nakahanda na ang hapag. May saya sa kanyang puso na pagmasdan ng mga anak. Ito ang larawan ng isang pamilya. It was a beautiful picture, but it was only that, a photo. Mas komplikado kaysa roon ang buhay. It was something he learned that hard way. Sa gitna ng kainan ay naisip niya sa Samantha. Siguro mas perpekto kung naroon din ang babae. Pero siguro, kalabisan ng asahan niyang magkasundo ang lahat ng mga babaeng may puwang sa kanyang puso. Obviously, Jody would always be a part of his life. Ito ang ina ng kanyang mga anak at hindi iyon pwede magbago. Kung sana ay hindi sila nagkakahiwalay nang may sama ito ng loob sa kanya,
mas naging maayos sana ang relasyon niya sa mga bata. Laura would always have a special place in his heart too. Ito ang mas nakita niyang ina ng mga bata dahil sila ang magkatuwang noong mga panahong iyon. Dalawang babae, parehong bahagi ng kanyang nakaraan. At ngayon si Samantha, umaasa siyang magiging maayos ang kanilang pagsasama. Nang matapos ang kainan, nag-unahan ang magkapatid na buksan ang mga pasalubong. Naiwan sila ni Laura sa komedora. Ang lalaki ng mga bata, no? Komento ni Laura. Yes. Alam mo, sometimes, I still think of them as my own. May humaplos na kung anong emosyon sa puso ni Franco. Was it pity? Was it guilt? Kasalanan ba niyang umasa ang babae kahit mula simula? Sinabi niya rito kung ano lang ang kanyang kayang ialok. Hindi niya alam. Naging malinaw siya mulat sa pola tulad ng kanilang relasyon ngayon kay Samantha. When are you gonna have your own, Laura? Tanong niya. Matagal bago nakasagot ng babae. I don't know. Sometimes still want you to be my children's father. Nabigla si Franco. Noon lang iyon na sinabi ni Laura nang direkta sa loob na mahabang panahon. Una nitong sinabi iyon, may 1 taon nang magkahiwalay sila. Naisip niyang normal lang siguro na hanggang sa puntong iyon ay naiisip pa rin nitong ang ganung bagay. Pero ngayon, God, it had been years. I'm sorry. Agaw nito. I shouldn't have said anything. Okay lang yun. Maiba ako. Susundin ni Jody ang mga bata mamaya dito. Siya rin ang nagatid kanina. I'm glad to see her happy finally. Hindi na mukhang Biyernes Santo si Miss GTS. Iyon ang bansag nito kay Jody tuwing sila lang ang magkaharap. GTS as in Goody Two Shoes. Natawa siya. You still dislike her? Maybe to some extent. Are you dating anyone recently? Yes. As a matter of fact, I am. Talaga? And who's the unlucky girl who will have her heart and dreams crushed, ha? How? Don't say that. Tumama si Laura, mapakla. Sino nga? Samantha. Samantha? Sam, the secretary? Yes. Mukhang nabigla ng husto ang babae at hindi agad nakaimik. Maya-maya ay tumango ito. You serious about her? Of course. Serious enough to marry her? Alam mong wala na sa plano ko ang kasal. Babies, ayaw din ba niya magkaanak? Alam niya ang stand ko sa mga bagay na yan. Oh, poor girl. Iyon lang at naglakad na ito papunta sa sala. Sumunod siya. Hindi niya pinansin sinabi nito. Magkaiba si Laura at si Samantha. Magkaibang magkaiba. Siguro, sa isip ni Laura ay nasa kanya ang sisi. Pero sa isip niya ay wala siyang kasalanan kung ito mismo ang nagpa siyang isiping mayroong kasal at mga anak sa hinaharap nila kahit sinabi niyang wala iyon sa plano. Nagkasiyahan sila tulad ng noon. Pero may hinahanap ang sistema ni Franco. A certain pace, a certain scent, a certain smile. Mamaya, pupuntahan niya sa Samantha. She would like a bouquet of flowers, for sure. Ngumiti siya. Lumipas ang mahabang oras. 2 AM na. Nandiyan pa rin si Laura? Yes. Nanonood sila ng movie ng mga bata. Ayaw maging demanding ni Samantha, lalong ayaw niya magdikta. Pero hindi siya natutuwang ganong oras na ay magkasama pa rin sina Franco at Laura. Alam niyang kapag magkasama ang mag-aama ay inaabot na kung anong oras sa panonood ng TV dahil na rin limitado ang oras
na ibinibigay ni Jody sa mga ito. Okay. Tanging sabi niya, kahit marami siyang tanong, hindi iyon ang tamang panahon at oras. Isa pa, anong klaseng tanong? Hindi ba't naging malino naman si Franco sa pagsasabing walang namamagitan dito at kay Laura? Baka hindi pa man, maisip na ang lalaki ang nagiging nagger siya. Kung sinabi sa kanyang huwag siya magselos at wala rin namang ibinibigay na dahilan para magselos, bakit siya magdududa? Are you okay? Tanong nito. Of course. I just miss you, that's all. Hindi nito ibinalik ang I miss you. Alam ni Samantha na maliit na bagay iyon, pero may kung anong hatid na kaba sa kanya. I will see you tomorrow, okay? Okay. Nagpaalam na rin ang lalaki. Pakiramdam niya ay hindi siya mahalaga rito. Masyado ka nag-iinarte. Huwag kang tumulad sa ibang babae na isang oras lang na hindi makasama ang boyfriend. Parang kinawawa na. Kailangan mo maintindihan na iba ang sitwasyon ni Franco. Hindi siya binatang-binata na tulad ng iba. May anak iyong itao. Alam mo naman noon pa na kapag kasama niya ang mga bata ang priority niya. Nagkataon lang na kasama rin nila si Laura. Pero iyon lang at wala nang iba pa. Relax. Iyon ang sumisigaw sa bahagi ng kanyang isip. Siguro nga ganoon nangyari sa kanya. Masyado siyang kinakabahan para sa isang bagay na kung tutuusin ay wala naman. Hindi lang siya sanay. Kailangan niyang lawakan ng pag-iisip. Pilit iyong kinakalimutan ni Samantha at nagpahinga na. Maaga pa siyang kailangan sa opisina. Pero halos hindi siya nakatulog. Bahagya ng magliwanag sa labas nang makatulog siya. Nagising siya sa tunog na alarm. Nag-ayos, saka nagpunta sa opisina. Wala pa ang boss. Hindi siya mapakali. Siguradong puyat si Franco. Anong oras ba ito nakatulog? Anong oras umuwi si Laura? 10:00 na nang dumating ang lalaki at agad nang ngumiti sa kanya. How is my beautiful girl? Tanong nito. I'm great. Late ka. Tumawa si Franco. Parang wala nangyari. At siguro nga wala. Hindi siya dapat na mag-isip ng kung ano-ano. Oy, anong oras na ako nakatulog? Kanina naman inatid ko pa si Laura. Doon siya natulog sa bahay mo? Nag-insist kasi ang mga bata Sasabihin mo ba sa mga bata ang tungkol sa akin? In time. Nabigla sa Samantha dahil ang inaasahan niya ay nasabi ni Franco. Ang kanyang tanong ay pabalat bunga lang para malaman ko anong reaksyon ng mga bata. Lalo na't inimbitahan ng mga ito sa Laura na nagdaang araw. Iyon pala, ni hindi pa nabanggit ni Franco sa mga anak ang tungkol sa kanya. In time? Kailan? Maybe in a few months. A few months. Gusto sana niya itanong kung bakit. Pero naisip niyang may karapatan itong magdesisyon para sa anak. Siya ang walang karapatan makialam sa gusto nitong pagdating sa mga bata. Okay, sabi niya. Hindi siya makikialam sa mga ganung bagay. Labas siya sa relasyon ni Franco sa mga anak. Bagong dating siya sa buhay nito at wala siyang karapatan. So, how are you doing today, my dear? Missing you. Agad siya nitong nilambing, niyakap. Saka idinikit ang mukha sa kanya. I miss everything about you. Your scent, your face, everything. Then, give me flowers tonight. Dahil I miss you too. And you did not call me until I called you. Ngumiti ang lalaki. Well, dapat ka pa mag-intay ng mas mahaba pa. Make sure I like the flowers ha. Wag cheap. Ayoko ng cheap. Hindi na ako dukha ngayon, tandaan mo.
Humalakak ito. Wala kang tiwala sa taste ko, no? Wala. Noong high school, kampupot ang bigay mo sa girlfriend mo, no? Medyo wala akong masyadong budget noon eh. Ang sabihin mo, lahat ng budget mo, inilalaan mo sa pagbabanda-banda mo. Times have changed. I have changed. Everything changes. Tumango si Samantha. Lahat naman talaga ay nagbabago. Maging siya. Malaki ang pinagbago. It's true. I like you more now. Talaga? Then I deserve a kiss, ha? Obviously. Napangiti na siya at hinikan sa pisngi ang lalaki. Nagreklamo ito at ikunulo ang kanyang mukha sa mga kamay. I want a real kiss. She oblige. Habang magkalapat ang kanilang mga labi, ay nakarinig si Samantha ng ingay. Isang taong papalapit. Mabilis siyang kumalas kay Franco. Tumuloy sa desk at pumesto roon. Ang lakas ng tawa ng lalaki. Inungusan niya ito. Sa kung anong dahilan, parang nahiya rin siyang malaman ng ibang empleyadong may relasyon sila ng Big Boss. Si Francis ang dumating. May dalang bulaklak na nakalagay sa bilog ng box. Mukhang vintage handbag. Gusto ni Samantha na mapakamot sa ulo. Patay kang bata ka. Mukhang naging seryoso pa ang lalaki sa panliligaw. Noon lang nagdala ng bulaklak si Francis. But she was wrong because Francis smiled and gave the box of flowers to his brothers. As you requested, a box of fresh Ecuadorian roses for the lovely Samantha. Napasingap siya na bigla ng gusto. Totoo ba ang kanyang narinig? Sinabi na ni Franco sa kapatid ang tungkol sa kanila. Napatingin siya kay Franco. Matamis ang ngiti nito. Kung bakit parang gusto niyang mapaluha. Nagiging masyado siyang sentimental. Iniisip agad ni Samantha na walang balak si Franco na ipakilala siya sa lahat. Kahit ang totoo, ay inaalala lang nito ang mga anak. Ito ang ebidensya. Mismong kapatid nito. For the very lovely Samantha, sabi ni Franco, iniabot sa kanya mga bulaklak. I hope you don't mind that I asked my brother to pick it up. Not at all. Thank you. Tumingin sa Samantha kay Francis. No hard feelings? None from this stud. Natawa siya. Ganon din si Franco. Nainakbayan siya at dinampian ng halik sa pisngi. Ngayon, buong buo na ang kanyang araw.